Ang operasyon ay matagumpay. Pero paglabas ko ng operating room, hindi pa rin nawala ang pakiramdam na may kulang. Isang pakiramdam na matagal ko nang kasama, parang anino na sumusunod sa akin. Bawat matagumpay na operasyon, bawat buhay na naililigtas ko, nagpaparamdam lang sa akin na may isang bahagi ng sarili ko na hindi ko na mahanap. Sir Gab, galing niya talaga, bati ng nurse. Ngiti lang ang isinagot ko. Sanay na ako sa mga papuri. Ang trabaho ko ang tanging bagay na nagbibigay ng kabuluhan sa buhay ko. Wala nang iba. Matapos ang hiwalayan namin ni Danica, ibinaon ko na ang sarili ko sa pagiging isang surgeon. Ang ospital ang bahay ko, ang scalpel ang kaibigan ko, at ang mga pasyente ko ang pamilya ko. Papasok na sana ako sa aking opisina nang marinig ko ang iyak ng bata. Hindi ito iyak ng takot, kundi iyak ng desperasyon at galit. Nagmadali akong tiningnan kung saan nanggagaling ang ingay. At doon, sa harap ng registration desk, nakita ko siya. Isang batang babae, siguro mga 10 taong gulang, na may matangos na ilong at malalalim na mata. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Hawak niya ang mga braso ng isang nurse na halatang naguguluhan. Sabi niyo mayayaman lang ang tinutulungan dito. Bakit niyo po sinasabi iyon? Tao rin naman kami, sigaw ng bata. May kung anong kumurot sa puso ko. Nilapitan ko sila. Humarap sa akin ang bata, at sa oras na nagkatinginan ang mga mata namin, parang huminto ang mundo ko. Ang mga mata niya matapang, matalino, at mailungkot na nakabaon sa pinakalalim. Ako si Ilthi Gabriel Alcantara. Anong problema? Tanong ko, kalmado. Kailangan ko kayo, sir. May sakit po ang nanay ko. At ang kakambal ko na aksidente po kami. Napatitig ako sa kanya. May kakambal siya. Kailangan ko po ng tulong. Kailangan ko po ng trabaho para maipagamot sila. O kaya ampunin niyo po ako, sabi niya, diretso sa aking mga mata. Isang matalim na sakit ang tumusok sa dibdib ko. Ampunin? Sa buong buhay ko, iyon ang huling bagay na inaasahan kong maririnig. Matapos ang hiwalayan, isinara ko na ang pinto sa ideya ng pamilya. Hindi ko iyan kaya. Hindi ko iyan magagawa, sagot ko, mahinahon pero matatag. Hindi ako pwedeng mag-ampon. Pero maipapatingin ko ang kalagayan ng nanay at kakambal mo. Doon, may kung anong pagbabago sa mukha ng bata. Ang galit sa mga mata niya ay napalitan ng pag-asa. Salamat po. Napakahalaga po sa akin ang pamilya ko, sabi niya, at doon ko lang napansin ang isa pang bagay. Isang lumang silver na kwintas ang nakasuot sa lig niya. Isang simpleng kwintas na may maliit na hugis pusong palawit. May pamilyar na pakiramdam ang kwintas na iyon. Biglang nagbalik sa akin ang isang alaala, ang isang gabi bago ang hiwalayan namin ni Danica. Iyon ang gabi na binigyan ko siya ng ganoong kwintas. Anong pangalan mo? Tanong ko, parang may kung anong nagtutulak sa akin. Bella po. Isabella Reyes. Tumango ako at dinala ko siya sa emergency room kung saan nakahiga ang kanyang ina at ang kanyang kakambal. Ang nanay niya ay walang malay at ang kakambal niya, na si Pia, ay nasa malubhang kondisyon. Nagsimula akong tingnan ang kanilang mga chart. Si Pia ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at may panloob na pagdurugo. Kailangan ng agarang operasyon. Kailangan na natin siyang operahan, sabi ko sa mga nurse. Ihanda niyo ang operating room. Nang makalabas ako para kausapin si Bella, nakita ko siya sa waiting area, nakaupo ng tahimik. Nilapitan ko siya. Mabuti pa, umuwi ka muna. Mag-aalaga ako sa kakambal mo, sabi ko. Hindi po. Dito lang ako. Gusto ko, ako ang una niyang makikita paggising niya. Ganoon na lang ang tatag ng loob niya. Napakabata pa, pero parang buong mundo na ang pasan-pasan niya. Ano iyan? Tanong ko, tinuro ang kwintas. Sino ang nagbigay niyan sa iyo? Si nanay po. Sabi niya regalo daw po ito ng tatay ko sa kanya noon. Sabi ni nanay, ito ang magpoprotekta sa amin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Regalo mula sa tatay niya? Ang kwintas na bigay ko kay Danica. Bumalik ako sa aking opisina, gulong-gulo ang isip. May maliit na boses sa loob ko na nagsasabing imposible. Imposible na magiging anak ko ang batang ito. Pero bakit ganoon ang pakiramdam ko? Bakit ganoon kalakas ang koneksyon? Nang pumasok si Marco Ramirez,
ang aking matalik na kaibigan, nakita niya ang pag-aalala sa aking mukha. Okay ka lang, Gab, tanong niya. May kakaiba. Isang bata ang dinala rito, kakambal niya ang kailangan operahan. Yung batang nagwala sa registration desk. Mukhang matapang. Narinig ko ang kwento. Pero, Gab V. Tumingin siya sa akin, tapos tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Bella. Hindi mo ba napapansin? Ang batang iyon mukha siyang ikaw. Ang mga salitang mukha siyang ikaw din ni Marco ay umalinggaw sa utak ko. Paulit-ulit. Para akong binagsakan ng langit. Paano? Paanong magiging kamukha ko ang isang batang hindi ko kilala? Tiningnan ko si Bella na nakaupo sa bench sa waiting area, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Sa unang tingin, isa lang siyang ordinaryong bata. Pero nang tingnan ko siya ng mas matagal, napansin ko ang matangos niyang ilong, ang hugis ng kanyang labi at lalo na, ang mga mata niya. Ang mga mata niya ay nagpapaalala sa akin ng sarili kong refleksyon sa salamin. Nanginig ang kamay ko habang inaabot ang kwintas sa lig niya. Napansin niya iyon at umatras siya ng kaunti. Sir, sino ang nagbigay nito? Tanong ko, halos pabulong. Sabi ko nga po, si nanay ko. Regalo daw po iyan ng tatay ko sa kanya noon, sagot niya, halatang nagtataka. Napakagat ako sa aking labi. Hindi maaari. Isang kwintas na ganoon na may maliit na hugis puso. Sabi ni Danica noon, sa mga babae lang daw nabibigay ang ganitong kwintas. Kaya binigyan ko siya ng isa, para sa kanya lang. Bumalik ako sa opisina ko at kinuha ang lumang kahon na puno ng mga alaala namin ni Danica. Iyon ang huling kahon na hindi ko pa naibaba sa basement. Nandun ang mga litrato namin, ang aming wedding ring, at ang maliit na kahon ng kwintas. Binuksan ko iyon. At doon, wala na ang isa. Agad akong kinuha ang phone ko at tinawagan si Marco. Marco, kailangan ko ng pabor. Kailangan kong malaman kung ano ang fifi ko at kung ano ang fifi ng batang ito. Alam kong iligal pero kailangan ko lang malaman. Hindi nagtanong si Marco. Kilala niya ako. Alam niyang hindi ako magtatanong ng ganoon kung hindi ako sigurado. Gawin ko ang lahat ng makakaya ko, Gab, sagot niya. Umuwi ako, bit-bit ang nararamdaman na hindi maipaliwanag. Isang pag-asa na sinasamahan ng takot. Kung totoo ang iniisip ko, ano ang sasabihin ko sa mga bata? Kung hindi, bakit ganoon ang pakiramdam ko? Nasa tapat ako ng pinto ko nang makita ko si Bella, nakatingin sa labas. Nakaupo siya sa waiting area, nag-aantay. Nagulat siya nang makita niya ako. Salamat po, Sir Gab, sabi niya at ngumiti. Ang ngiting iyon parang nagpainit ng puso ko. Hindi ko iyon naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang ngiti niya ay nagpaalala sa akin ng Danica na nakilala ko noon bago ang lahat ng gulo. Kailangan mo na magstay dito pansamantala. Tutulungan kita sa lahat ng kailangan mo, sabi ko, desidido na. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya ay nangingilid sa luha. Hindi na siya nagprotesta. Tumango lang siya at sumunod sa akin. Ipinakilala ko siya sa aking mga staff at inutusan silang asikasuhin ang mga pangangailangan niya. Nang makita ko siyang nag-aantay sa emergency room para sa kanyang kapatid, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Hindi lang ito awa. Mas malalim ito. Parang responsibilidad. Umuwi ako at sa unang pagkakataon, hindi na ako dumiretso sa aking opisina. Pumasok ako sa lumang kwarto ni Danica, ang kwarto na iniwan niyang bukas sa pag-alis niya. Sa loob, nasa dulo ng isang drawer, nakita ko ang isang lumang photo album. Binuksan ko ito. Litrato namin ni Danica. Ngiti niya, ngiti ko. Pagmamahal na hindi matatawaran. Sana bumalik ka, bulong ko. Nang mag-ring ang aking cellphone, natigilan ako. Si Marco. Agad kong sinagot. Gab. Mayroon akong balita. Mas maganda siguro kung magkita tayo, sabi ni Marco, ang boses niya ay malalim at seryoso. Hindi ko ito pwedeng sabihin sa telepono. Magkita tayo sa office mo ngayon. Nagmamadali akong bumalik sa opisina ko. Ang pakiramdam ko ay halo-halong takot, pag-asa, at isang malaking katanungan na hindi ko maipaliwanag. Nang dumating si Marco, agad siyang umupo sa harap ko. Ang mukha niya ay seryoso at alam kong may masama siyang balita.
O, mas tama, isang katotohanan na hindi ko pa alam. Ano, Marco, tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Gab, may kinuha akong free sample mo mula sa ginawa nating operasyon noon, sabi niya, at inilabas ang isang folder. At kinuha ko rin ang sample ng batang si Bella. Binuksan niya ang folder at inilabas ang dalawang papel. Ang mga mata ko ay naglalakbay sa mga linya at numero. Hindi ako ganoon kadalubhasa sa ganito, pero ang mga salitang key probability of paternity is 99.999% ay malinaw na nakasulat doon. Nanigas ako. Ang folder ay nahulog mula sa aking kamay. Hindi ko ito magawang paniwalaan. Ito ay totoo. Ang batang babaeng iyon, si Bella, ay ang anak ko. Naramdaman ko ang mga luha na namumuo sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkabigla at galit. Galit kay Danica. Bakit niya nagawa ito sa akin? Bakit niya itinago ang mga anak ko sa akin? Gabby. Sabi ni Marco at hinawakan niya ang aking balikat. Ayos ka lang ba? Tumango ako. Hindi. Hindi ko alam. Kailangan kong malaman kung bakit. Bakit niya nagawa ito sa akin? Niyakap ako ni Marco. Alam kong masakit, Gab. Pero ngayon, may pamilya ka na. May mga anak ka na. Hindi lang si Bella, kundi pati na rin si Pia. Ang mga salita niya ay tumatak sa aking utak. May mga anak na ako. 2. At sila ay nasa panganib ngayon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang aking mga mata ay nakatitig sa mga ulap. Hindi ako makapaniwala na sa loob ng 10 taon, may mga anak ako na hindi ko alam. Kailangan kong gawin ang lahat para sa kanila. Saan ko hahanapin si Danica? Tanong ko. Wala akong ideya, Gab. Matagal na siyang nawala. Pero mayroon akong narinig mula sa isang kaibigan. Nakita daw nila si Danica sa isang bahay ampunan. Doon daw siya nagtatrabaho, sabi ni Marco. Tumingin ako sa kanya, ang aking mukha ay puno ng pag-asa. Saang bahay ampunan? Sa isang bahay ampunan sa isang malayong lugar, sabi ni Marco. Sa lugar na ito, walang tao na nakakakilala kay Danica. Doon niya itinago ang kanyang sarili. Nagmadali akong kinuha ang aking mga gamit. Kailangan kong pumunta doon. Ngayon na. Gab, dahan-dahan, sabi ni Marco. Kailangan mong maging kalmado. Baka magulat siya at hindi niya alam ang gagawin. Alam ko iyon. Pero hindi ko na kayang maghintay. Ang pakiramdam na may mga anak na ako, pero hindi ko sila kasama, ay parang isang malaking pasakit. Nang makarating ako sa bahay ampunan, nakita ko si Danica, na nakaupo sa isang bangko, nagbabasa ng isang libro sa mga bata. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa kaligayahan. Nakita ko ang isang bahagi ng Danica na nakilala ko noon. Isang Danica na puno ng pagmamahal. Biglang tumayo siya at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa takot. Alam niyang nandito ako para hanapin siya. Gab, bulong niya. Bakit, Danica? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng galit at sakit. Bakit mo itinago ang mga anak ko sa akin? Ang mga mata niya ay nangingilid sa luha. Hindi siya sumagot. Humarap siya sa akin at tinalikuran ako. Alam kong may malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito. At kailangan kong malaman kung ano iyon. Hindi ka makakalis, Danica, sabi ko at hinawakan ang kamay niya. Kailangan kong malaman ang lahat. Sa wakas, nakita ko na si Danica. Ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Ngunit ang muling pagkikita namin ay hindi tulad ng inaasahan ko. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-iwas. Tila ba isa akong multo mula sa nakaraan na ayaw na niyang makita. Gab, hindi mo dapat ako hinanap, bulong niya, at inalis ang kamay niya mula sa pagkakahawak ko. Ang boses niya ay mahina, parang isang hangin na dumaan. Hindi ko dapat hinanap. Danica, sa tingin mo, hindi ko dapat hinanap ang nanay ng mga anak ko. Ang mga anak ko na pinapaniwala mo sa akin na patay na hindi ko na makikita, tanong ko, ang galit ay lumalabas sa bawat salita. Lumapit siya sa akin, ang mga mata niya ay nangingilid sa luha. Hindi mo naiintindihan. Hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kaligtasan nila. Anong sinasabi mo? Hindi ko pwedeng ipaliwanag, Gab.
hindi mo pwedeng malaman ang lahat. Kung malaman mo, malalagay lang kayo sa panganib, sabi niya at tumalikod siya. Wala na akong pakialam sa panganib. Ang mahalaga sa akin ay ang mga anak ko. Danica, ang anak mo, si Pia, ay nasa kailangan niyang operahan. At ang anak natin, si Bella, ay naghahanap ng trabaho para sa amin. Hindi mo ba naiintindihan, sigaw ko. Nanlaki ang mga mata niya. Nasa kisi. Ano na nangyari sa kanila? Sinabi ko sa kanya ang lahat mula sa simula. Mula sa aksidente hanggang sa kung paano sila dinala sa aking ospital at kung paano ko sila tinutulungan. Habang nagsasalita ako, ang mukha ni Danica ay puno ng pagkabigla at sakit. Kailangan kong pumunta doon, bulong niya. Hindi ka makakapunta doon, sabi ko. Hindi ka maaaring bumalik sa kanila. Sa tingin mo, bakit mo sila iniwan sa akin? Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Wala kang karapatang sabihin iyon sa akin, Gab. Ako ang nanay nila. Sa tingin mo, gusto kong iwan sila? Napilitan ako. Pinilit ako ng isang tao. Sino? Tanong ko, ang boses ko ay matalim. Sino ang nagpilit sa iyo na gawin ito? Sabihin mo sa akin, Danica. Ngunit, biglang may tumawag sa kanyang telepono. Kinuha niya ito, at nang makita niya ang pangalan, ang mukha niya ay nagbago. Puno ito ng takot. Paumanhin, Gab. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, at tumakbo siya. Danica. Sandali, sigaw ko, pero hindi niya ako pinansin. Nagmadali akong sumakay sa kotse ko. Alam kong hindi ko siya pwedeng iwan. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Sa loob ng 10 taon, marami na akong hinahanap. At ngayon, kailangan kong malaman ang lahat. Nang makabalik ako sa ospital, nakita ko si Marco na naghihintay sa akin. Saan ka galing, Gab? Tanong niya. Nakita ko si Danica, Marco, sabi ko, ang boses ko ay puno ng kalungkutan. Nasaan siya? Umalis siya. May tumawag sa kanya at bigla siyang umalis. Sinabi niyang may nagpilit sa kanya na iwan ang mga bata. At ang mukha niya puno ng takot. Gab, kailangan nating mag-ingat, sabi ni Marco. Baka mayroong isang tao na may masamang balak. At alam niya na nandito ka. Ang mga salita ni Marco ay tumatak sa aking utak. Baka may isang tao na may masamang balak. At ang isang tao na iyon ay ang taong nagtulak kay Danica na iwan ang mga bata. Nang makita ko si Bella, nakaupo siya sa waiting area, nakatingin sa akin. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalala po ako. Umiti ako sa kanya. Ayos lang ako, Bella. Huwag kang mag-alala. Mag-aalaga ako sa inyo. Ang mga salita ko ay nagbigay sa kanya ng isang ngiti. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Ngunit, sa loob ng puso ko, alam ko na may isang bagay na nagbabago. At ang bagay na iyon ay ang takot ko. Takot na baka mawala na naman ang pamilya ko. Nang makabalik ako sa opisina ko, nakita ko sa aking mesa ang isang folder. Ang pangalan sa folder ay Victor Soriano. Nagtaka ako kung sino ito. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang litrato ng isang lalaki. Ang lalaking ito ay ang lalaking nakita ko sa litrato na kasama ni Danica. Sino ka? Tanong ko, ang boses ko ay mahina. At anong koneksyon mo kay Danica? Ang boses niya sa telepono ay parang lason na kumalat sa aking ugat. Mabilis kong ibinaba ang tawag at tumakbo palayo kay Gab. Ang mukha niya ay puno ng sakit at galit at alam kong sinasaktan ko siya. Pero hindi ko pwedeng manatili. Hindi ko pwedeng ipaliwanag ang lahat. Babalik ka na, sabi ng boses ni Victor. Ngayon din ni. Pumasok ako sa isang taxi at sinabing ihatid ako sa lugar ni Victor. Ang takot ay kumalat sa buong katawan ko. Naaalala ko pa kung paano nagsimula ang lahat. Matapos ang hiwalayan namin ni Gab, naglakbay ako sa malalayong lugar. Gusto kong kalimutan ang lahat. Pero hindi ko iyon magawa. Ang pakiramdam na may isang bagay na nag-ugnay sa akin kay Gab ay hindi mawala. Isang araw, natuklasan ko na buntis ako. Isang malaking desisyon ang kailangan kong gawin. Gusto kong sabihin kay Gab pero natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi niya ako tanggapin, at lalo na, natatakot ako na baka maging miserable lang ang buhay niya dahil sa akin. Nang ipanganak ko sina Bella at Pia, nagpa siya akong manatili sa malalayong lugar.
Sa tulong ng aking nanay, pinalaki ko sila ng mag-isa. Pero isang araw, may nangyaring hindi maganda. Isang gabi, habang naglalakad kami sa kalsada, may nangyari sa aming aksidente. Ang aking nanay ay namatay at sina Bella at Pia ay nasa malubhang kondisyon. Sa tulong ng isang lalaki na si Victor Soriano, na-cover up ang lahat. Si Victor ay isang abogado. At ang kanyang abilidad ay nakatulong sa amin. Pero ang tulong niya ay may presyo. Sa loob ng 10 taon, Danica, sabi ni Victor, ikaw at ang mga anak mo ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kaya, wag mo akong subukang suwayin. Wag mo ring subukang balikan ang gab na iyon. Hindi mo siya kailangan. Ako ang kailangan mo. Ang boses niya ay parang isang patalim na kumagat sa aking puso. Nang makabalik ako sa bahay ni Victor, nakita ko siya na nakaupo sa kanyang opisina, naghihintay sa akin. Sino ang nag-udyok sa iyo na pumunta sa ospital? Hindi mo ba alam na bawal kang lumapit sa kanya? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng galit. Kailangan kong makita si Pia, bulong ko. Nasa lihig siya. Kailangan kong malaman kung ano ang kalagayan niya. Hindi mo kailangang malaman ang kalagayan niya, sabi niya. Dapat ay masaya ka na. Ang iyong mga anak ay ligtas na ngayon. May isang tao na nag-aalaga sa kanila. Kaya, wag mo na akong bigyan ng problema. Ang mga salita niya ay tumatak sa aking utak. May isang tao na nag-aalaga sa kanila. At ang taong iyon ay si Gab. Ang ideya na si Gab ay nasa tabi ng mga anak namin ay nagpaparamdam sa akin ng isang malaking pagsisisi. Bakit ko siya iniwan? Bakit ko sila iniwan? Ang sakit ay mas malaki pa sa takot na nararamdaman ko kay Victor. Kailangan mong gawin ang lahat para makuha mo sila pabalik, sabi ni Victor. Kung hindi, hindi mo na sila makikita. Nagulat ako. Ano nang ibig mong sabihin? Kailangan mong gumawa ng isang bagay na magpapalayo sa iyo kay Gab. Gawin mo ang lahat para malayo ang loob niya sa iyo, sabi niya. Kung hindi, ikaw at ang mga anak mo ay nasa panganib. At alam mo iyon. Ang mga salita niya ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Sa sumunod na mga araw, nag-iisip ako ng mga paraan para malayo ang loob ni Gab sa akin. Alam kong masakit ito, pero alam ko rin na ito ang tamang gawin. Kailangan kong protektahan ang mga anak ko, kahit na ibig sabihin nito ay kailangan kong maging isang masamang tao sa mata ni Gab. Nang tumawag ako sa kanya, hindi ako sumagot. Alam kong galit siya. At alam ko na ito ang simula ng isang malaking pagsubok. Isang pagsubok na hindi ko alam kung kaya ko. Nang makita ko si Gab Sadsii, nagsasalita tungkol sa isang matagumpay na operasyon, naramdaman ko ang isang malaking sakit. Ang sakit na iyon ay hindi lang tungkol sa paghihiwalay namin, kundi sa pag-aalala ko sa mga anak namin. Si Bella, si Pia. Alam kong kailangan nila ako. Pero hindi ko sila pwedeng lapitan. Dahil kapag ginawa ko iyon, alam kong magkakaroon lang ng gulo. Sa sumunod na mga araw, gumawa ako ng mga paraan para malayo ang loob ni Gab sa akin. Ang bawat salita, bawat aksyon, ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Pero alam kong kailangan kong gawin ito. Para sa kapakanan ng mga anak ko. Nang matanggap ko ang isang mensahe mula kay Victor, nag-aalala ako. Galingan mo, Danica. Huwag mo akong biguin. Kung hindi, alam mo kung ano ang mangyayari. Ang mensahe niya ay parang isang malaking pasakit na hindi ko kayang tanggapin. At alam ko na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa akin, kundi sa buhay ng aking mga anak. At hindi ko alam kung kaya ko. Sa mesa ko, nakalatag ang folder na may pangalang Victor Soriano. Sa ilalim ng pangalan niya, may nakasulat na attorney at law. Ang lalaking ito ang may kagagawa ng lahat. Ang lalaking ito ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Danica. Habang nag-iisip ako, may kumatok sa pintuan. Pasok, sabi ko. Bumukas ang pinto at doon, nakita ko si Attorney Victor Soriano. Ang mukha niya ay puno ng ngiti, ngunit ang mga mata niya ay parang yelo. Gabriel Alcantara, isang karangalan na makilala ka, sabi niya, at inabot niya ang kamay niya. At ikaw, Attorney Soriano, sagot ko, at nakipagkamay ako sa kanya. Ang kamay niya ay malamig, at ang pakiramdam ay parang may ahas na gumagapang sa aking katawan. Narinig ko ang tungkol sa 2 bata na nasa iyong ospital, sabi niya, at umupo siya sa silya sa harap ko. Ang kanilang nanay, si Danica de la Cruz, ay isang kliyente ko noon.
At sa tingin ko, kailangan mo ng tulong. Anong tulong? Tanong ko, ang boses ko ay matalim. Sa tingin ko, hindi mo nais na magkaroon ng gulo. Lalo na, ang mga bata ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. At ang nanay nila ay may isang malaking problema. Anong problema? Isang problema na hindi mo pa alam. Isang problema na magiging sanhi ng gulo. At isang gulo na magpapalayo sa iyo sa mga anak mo. Ang mga salita niya ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Alam kong nagbabanta siya. Alam kong nag-udyok siya. Anong gusto mong sabihin? Tanong ko, ang galit ay lumalabas sa aking mga mata. Gusto kong sabihin na mas maganda kung iiwan mo ang lahat. Kung iiwan mo si Danica at ang mga bata. Sila ay isang malaking problema. At hindi mo nais na magkaroon ng gulo. Hindi ko sila iiwan. Sila ang mga anak ko, sabi ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Tumawa siya. Anak mo. Wala ka namang ebidensya. At ang mga ebidensya na mayroon ka, ay gawa-gawa lang. Ang batas ay nasa panig ko. At alam kong hindi mo nais na magkaroon ng gulo. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng takot. Hindi ako abogado. Hindi ako sanay sa ganitong laro. Ang alam ko lang ay ang mga scalpel, ang mga operasyon at ang pagliligtas ng buhay. Makinig ka, Soriano, sabi ko, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo kay Danica at sa mga anak ko. Pero ngayon, alam ko na ang lahat. At hindi ako magpapatalo. Hindi ko iiwan ang mga anak ko. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang ngiti niya ay nawala at ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Huwag mong subukan, J. Alcantara. Dahil kapag ginawa mo iyon, hindi ka lang magkakaroon ng gulo. Magkakaroon ka ng isang malaking iskandalo. At ang iskandalo na iyon ay magiging sanhi ng pagkawala ng lahat. Ang iyong trabaho, ang iyong reputasyon, at lalo na, ang mga anak mo. Ang mga salita niya ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Alam kong nagbabanta siya. Alam kong may kapangyarihan siya. Wala akong pakialam sa trabaho ko, sabi ko, ang mahalaga sa akin ay ang mga anak ko. At gagawin ko ang lahat para sa kanila. Tumawa siya. Gagawin mo ang lahat. CJ, subukan mo. At tingnan natin kung sino ang mananalo. Umalis siya at iniwan niya akong mag-isa. Ang pakiramdam ko ay parang binagsakan ako ng langit. Alam kong hindi ito isang simpleng laban. Ito ay isang laban na hindi ko alam kung kaya ko. Nang makalabas ako ng ospital, nakita ko si Marco. Anong nangyari? Tanong niya. Si Victor Soriano, bulong ko. Nandito siya. Nagbabanta siya sa akin. Ano? Ano nang sinabi niya sa iyo? Sinabi niya na mas maganda kung iiwan ko ang lahat. Dahil kung hindi, magkakaroon ako ng malaking problema. Gab, kailangan nating mag-ingat, sabi ni Marco. Ang taong iyon ay hindi isang simpleng abogado. Mayroon siyang kapangyarihan. At ang kapangyarihan niya ay magagamit niya para sirain ka. Ang mga salita ni Marco ay nagbigay sa akin ng takot. Ngunit sa loob ng puso ko, alam ko na hindi ako magpapatalo. Hindi ko iiwan ang mga anak ko. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko si Bella na nag-aantay sa akin. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Ngumiti ako. Ayos lang ako, Bella. Huwag kang mag-alala. Mag-aalaga ako sa inyo. Salamat po, Sir Gab, sabi niya at niyakap niya ako. Ang yakap niya ay parang isang malaking pag-asa. Alam kong may isang bagay na nagbabago. At ang bagay na iyon ay ang takot ko. Takot na baka mawala na naman ang pamilya ko. Nang matanggap ko ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, nag-aalala ako. Huwag mong subukan, J. Alcantara. Dahil kapag ginawa mo iyon, hindi ka lang magkakaroon ng gulo. Magkakaroon ka ng isang malaking iskandalo. At ang iskandalo na iyon ay magiging sanhi ng pagkawala ng lahat. Ang iyong trabaho, ang iyong reputasyon, at lalo na, ang mga anak mo. Ang banta ni Victor Soriano ay parang isang mabigat na ulap na bumabalot sa akin. Hindi ako makatulog ng maayos. Ang mga salita niya ay umalinggaw sa aking isip, ang iyong trabaho, ang iyong reputasyon, at lalo na, ang mga anak mo. Alam kong malaki ang kapangyarihan niya, at hindi ko alam kung paano ko siya lalabanan.
Gab, kailangan mong kumain, sabi ni Bella, at inilapag niya ang isang plato ng pagkain sa aking mesa. Umiti ako sa kanya. Ang kanyang presensya ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas. Salamat, Bella. Nag-aalala po ako sa inyo, Sir Gab, sabi niya, at hinawakan niya ang aking kamay. Para po kayong may malaking problema. Mayroon niya, bulong ko. Pero ayos lang. Kaya ko ito. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko. Ang pakiramdam na may isang tao na gustong sirain ang buhay ko, at ang buhay ng mga anak ko, ay nagpaparamdam sa akin ng kawalan ng pag-asa. Nang dumating si Marco sa opisina ko, nakita niya ang pag-aalala sa aking mukha. Gab, ano nang nangyayari? Tanong niya. May balita ako. Pero mukhang masama ang pakiramdam mo. Si Victor Soriano, sabi ko. Nagbanta siya. At alam kong kaya niyang gawin ang lahat ng sinabi niya. Umupo si Marco sa harap ko. Alam kong mahirap, Gab. Pero hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita. Paano? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pag-asa. May nahanap akong impormasyon tungkol kay Victor Soriano. Hindi lang siya isang abogado. Mayroon siyang koneksyon sa mga politiko at sa mga negosyante. At ang pinakamahalaga siya ang abogado na humawak sa kaso ng dibosyon ninyo ni Danica. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Gab. At hindi lang iyon. Siya rin ang abogado na humawak sa kaso ng aksidente ng nanay ni Danica. Ang nanay na namatay sa aksidente. Nanginig ang kamay ko. Ang mga salita ni Danica ay nagbalik sa aking isip, pinilit ako ng isang tao. Marco, kailangan mong malaman ang lahat tungkol sa kanya, sabi ko. Kailangan nating malaman kung ano ang ginawa niya kay Danica. At sa mga anak ko. Tumango si Marco. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sa sumunod na mga araw, nagtrabaho si Marco ng walang pagod. At isang gabi, tumawag siya sa akin. Gab, may nahanap ako, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pagkabigla. May nahanap akong mga dokumento na nagpapatunay na si Victor Soriano ang nagmanipula ng mga medical reports at legal documents para takutin si Danica. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ano? Gab. Ang aksidente ng nanay ni Danica, hindi iyon simpleng aksidente. May kinalaman si Victor Soriano. At ginamit niya iyon para takutin si Danica. Para mapilitan siyang iwan ka at itago ang mga bata. Ang mga salita ni Marco ay parang isang malaking bato na bumagsak sa aking dibdib. Ang lahat ng galit na naramdaman ko kay Danica ay biglang nawala. Napalitan ito ng awa at pagkaunawa. Hindi niya ako niloko. Siya ay biktima. Naramdaman ko ang mga luha na namumuo sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkaunawa. Ang lahat ng sakit na naramdaman ko sa loob ng 10 taon ay biglang nawala. Kailangan nating ilabas ang katotohanan, Marco, sabi ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Kailangan nating iligtas si Danica. At kailangan nating protektahan ang mga anak ko. Pero Gab, delikado ito, sabi ni Marco. Si Victor Soriano ay isang malakas na tao. At hindi siya magpapatalo. Wala akong pakialam, sabi ko, ang mga mata ko ay nag-aapoy sa galit. Napakasama ng taong iyon. At hindi ko hahayaan na sirain niya ang pamilya ko. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. At kailangan nating gawin ito ngayon. Tiningnan ko ang mga dokumento na ibinigay ni Marco. Ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga detalye lahat ay nagpapatunay sa kasamaan ni Victor. Nanginig ang kamay ko habang hawak ko ang mga ebidensya. Ang galit ay kumalat sa buong katawan ko. Hindi ko hahayaan na manalo si Victor. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang pamilya ko. Niyakap ko ang mga dokumento. Ang aking mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Victor Soriano, bulong ko, magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Ang balita ay dumating nang hindi ko inaasahan. Si Pia, ang aking anak, ay kailangan ng operasyon. Ang sakit ay kumalat sa aking puso. Gusto kong tumakbo sa ospital at yakapin siya. Pero hindi ko magawa. Dahil alam kong may isang tao na nagbabantay sa akin. Danica, narinig ko ang tungkol sa anak mo, sabi ni Victor, ang boses niya ay puno ng pagkabigla. Ito ang pagkakataon natin. Ang pagkakataon natin na sirain si Gab.
Paano? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Kailangan mong gawin ang lahat para malayo ang loob ni Gab sa iyo. Magpanggap ka na masama. Magpanggap ka na hindi ka nag-aalala sa anak mo. At sa ganoong paraan, iiwan ka niya. At sa ganoong paraan, mapoprotektahan natin ang mga bata. Ang mga salita niya ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Alam kong masakit ito. Pero alam ko rin na ito ang tamang gawin. Kailangan kong protektahan ang mga anak ko, kahit na ibig sabihin nito ay kailangan kong maging isang masamang tao sa mata ni Gab. Nang makarating ako sa ospital, nakita ko si Gab. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Danica, bakit ka nandito? Tanong niya, ang boses niya ay matalim. Alam kong may ginawa ka. Alam kong may kinalaman ka sa aksidente ng mga bata. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng ganoong impormasyon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Gab, sabi ko, ang boses ko ay puno ng takot. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang mga dokumento na nagpapatunay na may kinalaman si Victor Soriano sa aksidente ng nanay mo. At alam kong ikaw ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Alam kong ikaw ang nag-udyok sa kanya na gawin iyon, sigaw niya. Ang mga salita niya ay parang isang malaking bato na bumagsak sa aking dibdib. Ang lahat ng galit na naramdaman ko ay biglang nawala. Napalitan ito ng awa at pagkaunawa. Hindi niya ako niloko. Siya ay biktima. Hindi ko iyon ginawa, Gab. Hindi ko iyon ginawa, sigaw ko, ang mga luha ay umaagos sa aking mga mata. Pinilit lang ako ni Victor na gawin iyon. Pinilit lang niya ako na gawin iyon dahil sa takot. Takot na baka mawala ang mga anak ko. Niyakap niya ako. Alam ko, Danica. Alam ko. Pero ngayon, kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ang susunod na gagawin ni Victor. Kailangan nating protektahan ang mga anak natin. Ngunit, biglang may tumawag sa aking telepono. Ang pangalan ni Victor ay nag-flash sa screen. Gab, kailangan kong umalis, bulong ko. Bakit? Tanong niya. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Kailangan ko lang gawin ito. Para sa kapakanan ng mga anak natin. Anong sinasabi mo? Danica, wag mo akong iwan, sigaw niya. Sorry, Gab, sabi ko at tumakbo ako. Danica. Sandali, sigaw niya, pero hindi ko siya pinansin. Nang makalabas ako ng ospital, nakita ko si Victor na naghihintay sa akin. Galingan mo, Danica. Huwag mo akong biguin. Kung hindi, alam mo kung ano ang mangyayari. Ang mga salita niya ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Nang makabalik ako sa bahay ni Victor, nakita ko siya na nakaupo sa kanyang opisina, naghihintay sa akin. Ano nang nangyari? Tanong niya. Nagtagumpay ako, bulong ko. Nagtagumpay ako na gawing masamang tao ako sa mata ni Gab. At ngayon, hindi niya na ako hahanapin. Tumawa siya. Galingan mo, Danica. Galingan mo. At ngayon, mayroon akong isang regalo para sa iyo. Isang regalo na magiging sanhi ng pagkawala ng lahat. Nagulat ako. Ano nang ibig mong sabihin? Kailangan mong gawin ang lahat para maging ganap na masamang tao ka sa mata ni Gab. At sa ganoong paraan, hindi na siya magkakaroon ng karapatan sa mga anak mo. At ang mga anak mo ay magiging akin. Hindi mo maaaring gawin iyon. Hindi ko hahayaan, sigaw ko. Tumawa siya. Gusto mong subukan? CJ. Subukan mo. At tingnan natin kung sino ang mananalo. Umalis siya at iniwan niya akong mag-isa. Ang pakiramdam ko ay parang binagsakan ako ng langit. Alam kong hindi ito isang simpleng laban. Ito ay isang laban na hindi ko alam kung kaya ko. Nang matanggap ko ang isang mensahe mula kay Gab, nag-aalala ako. Danica, huwag mong gawin ito. Huwag mo akong iwan. Huwag mo kaming iwan. Ang mensahe niya ay parang isang malaking pasakit na hindi ko kayang tanggapin. At alam ko na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa akin, kundi sa buhay ng aking mga anak. At hindi ko alam kung kaya ko. Ang pagkawala ni Danica ay nag-iwan ng isang malaking bakas sa akin. Ang pag-asa na naramdaman ko noong nakaraang araw ay biglang nawala. Ang sakit na naramdaman ko ay mas malaki pa sa sakit na naramdaman ko noong naghiwalay kami.
Pero sa kabila ng lahat ng sakit na iyon, may isang bagay na nagtulak sa akin na maging matatag. Ang bagay na iyon ay si Bella, ang aking anak. Sir Gab, okay lang po ba kayo? Tanong niya at hinawakan niya ang aking kamay. Nag-aalala po ako. Ayos lang ako, Bella, sabi ko at ngumiti ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mag-aalaga ako sa inyo. Salamat po, sabi niya at niyakap niya ako. Tiwala po ako sa inyo. Alam kong gagawin ninyo ang lahat para sa amin. Ang mga salita niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong hindi ako nag-iisa. May mga anak ako na nagtitiwala sa akin. At hindi ko sila hahayaang mapahamak. Nang makabalik ako sa opisina ko, nakita ko si Marco na naghihintay sa akin. Gab, narinig ko ang nangyari, sabi niya. Umalis na naman siya. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng kalungkutan. Umalis siya. Pero alam kong may dahilan siya. Alam kong pinilit siya ni Victor na gawin iyon. Pero Gab, paano natin siya mapoprotektahan? Si Victor Soriano ay isang malakas na tao. At alam niyang nandito ka, sabi ni Marco. Kailangan nating gawin ang lahat para sirain siya. Kailangan nating ilabas ang katotohanan, sabi ko, ang mga mata ko ay nag-aapoy sa galit. Hindi ko hahayaan na manalo siya. Paano? Kailangan nating mag-ingat. Hindi natin pwedeng gawin ito ng basta-basta. Kailangan nating magplano. Sa sumunod na mga araw, nagtrabaho kami ni Marco nang walang pagod. Naghanap kami ng mga ebidensya, nag-imbestiga kami, at nagplano kami ng isang paraan para ilabas ang katotohanan. Gab, may nahanap akong isang bagay, sabi ni Marco. Ang mga dokumento na nagpapatunay na si Victor Soriano ang nagmanipula ng mga medical reports at legal documents para takutin si Danica. Nanlaki ang mga mata ko. Marco, ito ang pagkakataon natin. Kailangan nating gawin ito ngayon. Pero, Gab, delikado ito, sabi ni Marco. Si Victor Soriano ay may mga koneksyon. Baka may mangyari sa iyo. Wala akong pakialam, sabi ko. Ang mahalaga sa akin ay ang mga anak ko. At gagawin ko ang lahat para sa kanila. Sa sumunod na mga araw, nagplano kami ng isang paraan para ilabas ang katotohanan. Nagsimula kami sa isang press conference. Alam kong delikado ito, pero alam ko rin na ito ang tamang gawin. Gab, sigurado ka ba? Tanong ni Marco. Marco. Sigurado ako, sabi ko. Gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. At hindi ako magpapatalo kay Victor. Nang makarating kami sa press conference, nakita ko si Victor Soriano. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Good morning, G. Alcantara, sabi niya. Nandito ako para mag-imbita. May isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Tungkol sa mga anak mo. At sa nanay nila. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Alam kong nagbabanta siya. Anong gusto mong sabihin, Soriano? Tanong ko. Gusto kong sabihin na mas maganda kung iiwan mo ang lahat. Dahil kung hindi, magkakaroon ka ng isang malaking problema. At ang problema na iyon ay magiging sanhi ng pagkawala ng lahat. Ang iyong trabaho, ang iyong reputasyon, at lalo na, ang mga anak mo. Tumawa ako. Victor Soriano, sa tingin mo, matatakot ako. Hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. At ngayon, ilalabas ko ang katotohanan. Nang magsimula ako sa press conference, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Victor. Ang kanyang ngiti ay nawala at ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Alcantara, huwag mong subukan, sigaw niya. Huwag mong subukan na sirain ako. Dahil kapag ginawa mo iyon, magkakaroon ka ng isang malaking problema. Hindi ako natatakot sa iyo, Soriano, sabi ko. Napakasama mong tao. At hindi ko hahayaan na manalo ka. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang pamilya ko. Nang magsimula akong magsalita, naramdaman ko ang pag-asa sa mga mata ni Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. At sa sandaling iyon, alam kong gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sa tingin mo, makakatakas ka? Tanong ni Victor. Hindi mo alam kung sino ako. At hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Hindi ako natatakot sa iyo, sabi ko, dahil ngayon, mayroon akong isang bagay na wala ka. Mayroon akong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o kapangyarihan.
Mayroon akong pamilya. At ang pamilya ko ay nagbibigay sa akin ng lakas. Nang matanggap ko ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, nag-aalala ako. Gab, huwag mong gawin ito. Huwag mo akong iwan. Huwag mo kaming iwan. Ang paghaharap namin ni Victor sa press conference ay parang isang labanan sa arena. Bawat salita, bawat galaw ay may malaking epekto. Ramdam ko ang pagtingin ng lahat at alam kong nasa akin ang lahat ng atensyon. Victor Soriano, sabi ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Alam ko ang lahat ng kasinungalingan mo. At ngayon, ilalabas ko ang katotohanan. Inabot ko ang folder na hawak ko. Doon, may mga dokumento na nagpapatunay na si Victor Soriano ang nagmanipula ng mga medical reports at legal documents para takutin si Danica. Ito ang mga ebidensya, sabi ko, at ibinigay ko ang folder sa isang reporter. Ito ang mga ebidensya na magpapabagsak sa iyo. Ang mga ebidensya na magpapakita sa lahat kung gaano ka kasamang tao. Ang mukha ni Victor ay nagbago. Ang kanyang ngiti ay nawala at ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Alcantara, wag mong subukan, sigaw niya. Hindi mo alam kung sino ako. At hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Alam ko kung sino ka, sabi ko. Ikaw ay isang magnanakaw. Isang sinungaling. At isang taong walang puso. Nang magsimula akong magsalita, nakita ko si Danica, nakatayo sa likod ng mga tao. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sino ka? Tanong ni Danica, ang boses niya ay puno ng galit. Danica, ano nang ginagawa mo rito? Tanong ni Victor, ang boses niya ay nanginginig. Hindi mo alam kung sino ako, sabi ni Danica. Ako ang taong pinilit mo na iwan ang mga anak ko. Ako ang taong pinilit mo na maging masamang tao. At ngayon, hindi na ako matatakot sa iyo. Lumapit siya sa akin at hinawakan niya ang aking kamay. Gab, alam ko ang lahat. At alam ko na hindi mo ako iniwan. Salamat sa iyo. Salamat sa pagiging matatag. Tumawa si Victor. Danica, sa tingin mo, maniniwala sila sa iyo. Ikaw ay isang sinungaling. At alam kong hindi ka pwedeng maging nanay ng mga anak mo. Dahil wala ka namang ebidensya. At ang mga ebidensya na mayroon ka, ay gawa-gawa lang. Ang batas ay nasa panig ko. Hindi, sabi ni Danica, at inilabas niya ang isang papel. Ito ang ebidensya ko. Isang ebidensya na nagpapatunay na ako ang nanay ng mga anak ko. At ang ebidensya na nagpapatunay na ikaw ay isang magnanakaw. Nagulat si Victor. Saan mo nakuha iyan? Hindi mo na kailangang malaman. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat. At ngayon, magbabayad ka, sabi ni Danica. Nang dumating ang mga pulis, sinunggaban siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kasamaan. Hindi pa tapos ang laban, Dicky Alcantara. Mag-ingat ka, sabi niya. Ngunit, sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Danica. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Gab, bulong niya. Danica, sabi ko at niyakap ko siya. Ang yakap niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. At ang bagay na iyon ay ang takot ko. Takot na baka mawala na naman ang pamilya ko. Nang makabalik kami sa ospital, nakita namin si Bella. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Mama! Papa, sigaw niya at tumakbo siya sa amin. Niyakap namin siya. Ang yakap niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. At ang bagay na iyon ay ang takot ko. Takot na baka mawala na naman ang pamilya ko. Gab, kailangan nating puntahan si Pia, sabi ni Danica. Tumango ako. Nang makarating kami sa hihi, nakita namin si Pia. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Mama, Papa, bulong niya. Pia, bulong ni Danica at niyakap niya ang anak niya. Hindi ka na mag-isa. Nandito na kami. Ang mga salita niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. At ang bagay na iyon ay ang takot ko. Takot na baka mawala na naman ang pamilya ko. Magiging maayos ka, Pia, bulong ko.
Ang mga salita ko ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. At ang bagay na iyon ay ang takot ko. Takot na baka mawala na naman ang pamilya ko. Ang mga oras na nagdaan habang nasa operating room si Pia ay tila walang katapusan. Bawat minuto ay parang isang oras. Nakaupo ako sa tabi ni Gab, magkahawak ang aming mga kamay, nagdarasal. Ang takot na mawala si Pia ay halos lumamon sa akin. Ngunit sa tabi ko, ramdam ko ang lakas ni Gab. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng kapayarihan. Nang lumabas ang doktor, ang mga salita niya ay parang musika sa aking mga tainga, matagumpay ang operasyon. Stabilized na si Pia. Napahinga ako ng malalim. Ang mga luha ay umaagos sa aking mga mata, luha ng kaligayahan at paglaya. Niyakap ko si Gab ng mahigpit. Salamat, Gab. Salamat sa lahat. Niyakap niya ako pabalik. Salamat din, Danica. Salamat at nandito ka. Nang makapasok kami sa recovery room, nakita namin si Pia, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang paghinga ay regular na. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang balat ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Mama, Papa, bulong ni Pia, at dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Pia, anak, bulong ko, at niyakap ko siya ng mahigpit. Nandito na kami. Hindi ka na mag-isa. Pia, sabi ni Gab at hinawakan niya ang kamay ni Pia. Magiging maayos ka. Is promise. Ang mga salita niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. Ang aming pamilya ay muling nabubuo. Nang makalabas kami sa recovery room, umupo kami ni Gab sa waiting area. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na awkward, kundi puno ng pag-unawa. Danica, simula ni Gab, ang boses niya ay malalim. Gusto kong malaman ang lahat. Kung bakit mo nagawa iyon. Kung bakit mo kami iniwan. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Sinimulan kong ikwento ang lahat. Mula sa simula. Mula sa araw na nalaman kong buntis ako, hanggang sa aksidente ng aking ina, at kung paano ako pinilit ni Victor na gawin ang lahat. Habang nagsasalita ako, ang mga luha ay umaagos sa aking mga mata. Ang sakit na nakaraan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Mayroon akong kasama. Danica, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Gab, ang boses niya ay puno ng sakit. Natatakot ako, Gab. Natatakot ako na baka hindi mo ako tanggapin. At lalo na, natatakot ako na baka malagay lang kayo sa panganib, sabi ko. Niyakap niya ako. Hindi na tayo maghihiwalay, Danica. Hindi na tayo maghihiwalay. Magkasama nating lalabanan si Victor. At magkasama nating bubuin ang pamilya natin. Ang mga salita niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Nang makabalik kami sa bahay, nakita namin si Bella na naghihintay sa amin. Mama! Papa, sigaw niya at tumakbo siya sa amin. Niyakap namin siya. Ang yakap niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Daddy, bulong ni Bella at tumingin siya kay Gab. Salamat po. Salamat po sa pagiging daddy ko. Niyakap ni Gab si Bella ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Bella, anak, bulong ni Gab. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. Ang mga salita niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang naghahanda kami ng hapunan, nakita ko si Gab na nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Danica, sabi niya, at lumuhod siya sa harap ko. Alam kong marami na tayong pinagdaanan. Pero ngayon, gusto kong malaman mo na mahal kita. At gusto kong malaman mo na gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama ka. Kaya, Danica de la Cruz. Will you marry me again? Nanlaki ang mga mata ko. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas.
Ang mga salita niya ay parang isang malaking pag-asa. Ngunit, sa loob ng puso ko, may isang takot na nagtatago. Takot na baka mawala na naman ang lahat. Danica de la Cruz. Will you marry me again? Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa aking bibig nang hindi ko inaasahan. Ang lahat ng takot at sakit na naramdaman ko sa loob ng 10 taon ay biglang nawala. Ang tanging bagay na nasa aking isipan ay ang pag-ibig ko kay Danica. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kaligayahan. Gab, hindi ko alam, bulong niya. Hindi mo kailangang malaman ngayon, sabi ko at tumayo ako. Ang mahalaga, alam mo na mahal kita. At gusto kong magkasama tayo. Muli. Niyakap niya ako. Ang yakap niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Isang araw, nagising ako at nakita ko si Danica na nasa tabi ko. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Gab, bulong niya. Tanong ko. Magpapakasal ako sa iyo. Muli. Ang mga salita niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Nagpasya kami na magpakasal muli, pero sa pagkakataong ito, hindi na sa malaking simbahan. Sa halip, sa isang maliit na kapilya, kasama ang mga kaibigan at pamilya. Ang pagpapakasal namin ay hindi para sa mundo, kundi para sa amin. Nang araw ng kasal, nakita ko si Danica, nakasuot ng isang simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pag-ibig. Gab, bulong niya. Salamat sa iyo. Salamat sa pagiging matatag. Salamat din, Danica, sabi ko, salamat sa pagiging matapang. Nang makalabas kami sa kapilya, nakita namin ang mga anak namin. Sina Bella at Pia ay nag-aantay sa amin, nakasuot ng mga puting damit. Mama! Papa, sigaw ni Bella at tumakbo siya sa amin. Anak, bulong ni Danica at niyakap niya ang anak niya. Hindi ka na mag-isa. Nandito na kami. Ang mga salita niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Nang makarating kami sa bahay, nakita namin ang isang malaking hapag. Ang hapag ay puno ng mga masasarap na pagkain. Ang lahat ay masaya. Gab, sabi ni Danica at hinawakan niya ang aking kamay. Salamat sa iyo. Salamat sa pagiging matatag. Salamat din, Danica, sabi ko, salamat sa pagiging matapang. Ang mga salita niya ay parang isang malaking pag-asa. Sa loob ng puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Mahal na mahal kita, bulong ko. Mahal na mahal din kita, bulong niya. Nang gabing iyon, habang natutulog ako, napanaginipan ko ang lahat. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kalungkutan, at ang lahat ng takot. Ngunit, sa dulo ng panaginip ko, nakita ko ang isang bagay na nagbabago. Isang bagay na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang pamilya ko. Ang pamilya ko ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang pamilya ko ay nagbigay sa akin ng pag-asa. At ang pamilya ko ay nagbigay sa akin ng kaligayahan. Sa huling hininga ko, alam kong may isang bagay na nagbabago. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Ang kalungkutan ay napalitan ng kaligayahan. At ang pag-ibig ay napalitan ng isang malaking pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat, sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras at puso para samahan kami sa nakakapanabik na paglalakbay na ito. Ang paglikha sa kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe para sa akin, mula sa bawat kirot ng sakit, sa bawat galit na naramdaman, hanggang sa huli, sa bawat patak ng luha ng kaligayahan. Salamat sa inyong pagmamahal, pag-unawa at sa inyong paniniwala. Naway naramdaman ninyo ang mensahe ng kwentong ito, na ang pag-ibig ay walang hanggan, na ang pamilya ay nasa puso, at nasa gitna ng kadiliman, laging may pag-asa. Huwag nating kalimutang magpatawad, maghilom, at manatiling matatag sa mga pagsubok ng buhay. Ang kwento ni Gab at Danica ay patunay na sa huli, ang tunay na pag-ibig ay laging mananalo. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Sana ay nag-iwan ito ng magandang marka sa inyong puso. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga naramdaman sa kwentong ito.
Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Love Kilig DZ.